my beloved Boss Mike Severa. Ay grabing kamalasan na nangyayari daw, sabi ni Digong. Sige, pasok! Malas ng Pilipinas. O, kita nyo, ang malas daw ng Pilipinas. Dahil kanino? Every president, almost all, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina. Ay, kala mo naman talaga may nagawa siya. Tanong nyo lang sa kanya. Kung may nagawa yan, mga kababayan, ipagmalaki nyo naman. Di ba? Ipagmalaki nyo yung nagawa niyan. 6 na taon yan na naupo. Pero mga kababayan, tanong ko lang, ano ang nagawa niyan? Kung paano pahabain ang termino nila. Gusto nga namin yun eh. Gusto nga namin yun eh. Humaba na yung termino ni Pangulo. Hanggang gusto niyang maging presidente. Siya na maging presidente eh. Di ba? Yun ang gusto namin. Hindi niya gusto yan. Kaya lang ang gusto ng mamamayan eh. Tuloy. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, pag pinilit mo ito, Bakit? Bakit? Ano naman ko ipilit? lalabas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kita nyo, yan yung unang banat niya. Magagaya daw talaga sa kanyang dating ama. Sa kanyang ama. Dati tuloy. Magagaya daw si Pangulong Bongbong. Yan ang banta neto noon. Binabalikan ko lang mga kababayan. Kasi mga kababayan, marami pa rin nalilito. Naakala talaga itong si Digong ay para sa Pilipino. Pero mga kababayan, doon ko lang doon ko lang napagtanto noong katatapos lang manalo ni Pangulo. Abay, binalak na agad ng mga ito, pabagsakin ng gobyerno. Kita nyo mga kababayan, katatapos lang manalo, iniisip na nilang pabagsakin. Tapos ito, umarangkada sila ng ng banat na ganito, na magagaya daw kanino. Di ba? Magagaya kay Derek Freddy Valera, hindi nagla-live. Nako! Kasi malaki na kinita. Kapag malaki na kinita, hindi na magla-live. Ito na si Derek. Thank you BMB Admin Eduardo. Thank you sa'yo. Sana all. Ayan. Si Derek, hindi nagla-live. Putik na yan. Sa mga hindi pa nagkakasub... Anak ko, mga kababayan. Alam nyo na gagawin ninyo. Nagkasakit si Derek. Pwede bang donasyon? Ay, ano sakit mo? Ano ba? Hingi na ba na tayo ng donasyon? Nagkasakit daw. Sorry naman. Sorry naman. Huwag mo kasing lalabisan. Pag nilalabisan mo yan, talagang magkakasakit ka niyan. Matagal pa. Ilang araw pa bago magputukan. Ay, Direk. Ito na, mga kababayan. Subscribe niyo yan si Direk. Balikan natin to si Digong. Ang malas ng Pilipinas, every president, almost all, walang ginagawa kung mag-isip ang mga putang ina kung paano pahabain ang termino nila. Tanong ko sa inyo, mula nang natanggal si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., sabi niya kasi, lahat ng presidente, ganun ang isip kung paano daw pahabain yung termino. Tanong ko lang, ilang presidente na ang lumipas mula nang matanggal si Pangulong Ferdinand Marcos Sr., tumagal ba yung kanilang termino maliban kay Gloria na ng agaw ng kapangyarihan? At tumakbo uli, nanalo uli dahil kay Hello Garci. Tanong nyo, ngayong kaalyado neto at kakampi neto yon. Diba? Si Aling Maliit, kakampi neto ngayon yun. Sino ang humaba ang termino kung totoo yung sinasabi neto? Diba? Malamang siya lang yung nag-isip nun.
Ito lang si Digong ang nag-isip nung pahabain yung termino neto. Kaya lang mukhang hindi umubra, kaya ipasa na lang sa anak. Oo. Di ba? Oh, alam nyo na ngayon. Yan lang. Kung ano lumalabas sa bunganga ni Digong, siyang gawain yan at iniisip niyan. Di ba? Oh. Aloy. Sabi ko nga sa iyo, Mr. President, pag pinilit mo ito, Propaganda lang yan. Alam nyo mga kababayan, propaganda lang. Para si Digong makakuha ng, ng atensyon. Oo. Sa mga taong naghahangad din maging Pangulo. Gusto niyan magkaroon ng maraming kakampi. Para nang sa ganon, mapabagsak na nila si Pangulong Bongbong. Kaya lang wala nga sumasama rito. Kaso, baliktad pa yung nangyari mga kababayan. Ano nangyari? Lalong nilayasan. Lalong nilayasan to ng mga kakampi niya. Nanguna na dyan sino? Yung mga congressman. Yung mga congressman dati na humihimod sa pet niyan, nilayasan. Bakit kanyo? Sino ba naman hindi lalayas dyan? Abay pagbantaan at tuligsain na ang pinakakurakot daw na ahensya ng gobyerno ay ang Kongreso. Kita mo? Kundi ba naman gaano kaulol ito? Naging presidente ka, hindi mo inayos. Sana inayos mo at gumawa ka ng kaparaanan nung panahon mo nang sa ganon, hindi na nagkaganon. Nang hindi na masabihan mo mismo na hindi nakurakot yung mga congressman mula nung ikay naupo. Tama! Tama! Kaso nga mga kababayan, ang tanong ulit, bakit nga naman? Bakit niya hindi ginawa ng paraan? Di ba? Bakit hindi nito ginawa ng paraan? Di ba? Kaso ito pa mga kababayan, ito sandamukal ngayon ang kaso. Hindi lang dito. Pati sa ibang bansa may kaso to. Sa ICC. Kita nyo, international ang nagkaso rito. Di ba, Digong? So ano ngayon yung ibig mo sabihin na patatagalin ni Pangulo, pagod na nga yung tao. Gusto na nga lang matapos ito. Bakit kanyo? Hindi naman mapagkakatiwalaan ni Pangulo si Sara si Sara, ano ba naman ang aasahan nyo dyan? Mga kababayan, may tama sa ulo paano yan? Paano? Paano ipapasa? Hindi maipapasa, Digong. Wala. Walang mangyayari, Digong. Yung sinasabi mo paalisin ninyo, sino? Sino gagawa nun? Close na ba kayo? Ng alin? Ng Amerika? Close mo lang naman, China. Di ba? Close lang naman nito yung China ngayon, kung magiging superpower na rin yung China at hihigitan yung Amerika, baka pwede mangyari yung gusto nito, tong matanda. Kaso hindi malabong mangyari mga kababayan bakit kanyo? Kailan lang naman umunlad ang China, tapos makikipaggera sila. Di bagsak ang ekonomiya. Babalik uli sila sa umpisa, papayag ba China noon? Siyempre hindi. Mga kababayan, hindi. Pangarap lang ni Xi Jinping yun. Malabo pa sa tinta ng pusit mga kababayan na maungusan ang Amerika pagdating sa digmaan. Malabo pa yan. Malayo pa. Marami pang kakainin na bigas yung mga yon. Kaya Digong, yung pangarap mo, ibaon mo na lang sa limot yan. Kaya isama mo na lang sa pagkakabaon mo. Ay, nako. Di ba mga kababayan? Yung pangarap ng mga Duterte na yan, ibaon na lang nila kasama nila. Abay, mawawala na lang to sa mundo. Hindi pa mangyayari yan. Sa totoo lang, imbis na ito nagpapahinga na lang, kuya-kuya-kuy sa bahay nila. Hindi, nakikialam pa sa politika. Imbis na ikaw, lahat ng sinabi mo'y ginawa mo na. Gusto mong ayusin ang Pilipinas, dapat ginawa mo na.
Nabigyan ka ng pagkakataon ng mga Pilipino eh. Buti sana kung hindi eh. Di ba? Oh, yung mga batikos mong ganyan, wala na. Bistado ka na ng mga Pilipino, Digong. Labas ka ng Malacanang kagaya noong panahon na pinalayas kayo. Kita nyo, tuwan-tuwa pa yung ibang mga bobo, karamihan doon, wala na rin eh. Francis Ferrer, ano? Di ba? Anthony Salvador, ano? Yung mga pumapalakpak ng ganon, karamihan doon, wala na rin. Nilayasan na rin si Digong. O ano pa nga mangyayari? Digong, sa sinasabi mo na mangyayari, tulad sinabi rin ni Rocky yan na mangyayari magagaya si Pangulong Bongbong kay Pangulong Ferdinand Marcos Sr. noon. Tandaan nyo noon, ha? Kung hindi kinampihan ng Amerika ang mga dilawan noon, hindi mapapalayas si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Kaya malaki ang partisipasyon ng Amerika sa pagpapababa ng isang leader ng bansa. Kaya yung mga naniniwala dyan dito sa may sirang ulo, mga kababayan, tandaan nyo to. Niloloko lang kayo neto. Pababagsakin nyo. Ang gobyerno, malabo. Tandaan nyo, kailangan ligawan neto ang Amerika. Kaso, paano? Galit ang Amerika dito. Bakit? Maka-China to! Di ba, mga kababayan? Ito na lang, intindi mo, Digong. Naging presidente ka. Naging congressman, naging mayor. Ha? Pati yung mga anak mo, ganun na rin eh. Ano to, Digong? Kita mo kung gaano kalokohan mo. Ito, ginagamit ng mga loko-loko. Loko-loko na sino? Yung mga taga-suporta na ito. Pare-pareha silang loko-loko. Nakita mo yan? Sa Davao yan, Digong. Kailan lang yan, nung nakaraang araw. Panoorin nyo mga kababayan. Dagdagan ko ng para walang copyright sigurado. Yan mga kababayan, kaganapan saan? Sa Davao! Kaganapan sa Davao yan mga kababayan! Nako, mga bahay ng mga taga Davao, inanod ng baha. Digong, naging presidente ka na't lahat-lahat. Naging congressman pa, naging mayor pa. Pero bakit ganyan? Ha? Bakit ganyan, Digong? Ay, grabe mga kababayan ng bao. Pagilito siya pagkabong, pwedeng lanuman din lapit sa kwan sa terminal. Yan, hanapin nyo yung 51 billion ni Pulong! Pulong! Yung 51 billion! Pulong! Pulong! Yung 51 billion! Inanod na rin ba? Ay, nako, mga kababayan, ang Davao, binabahan na! Tapos yung mga DDS, natatanga-tanga! Hinahanap! Yung alin, flood control daw! Hahanapin nyo muna yung flood control sa Davao! Ay, grabe mga kababayan, yung mga kababayan natin sa Davao. Nakakaawa sila mga kababayan. Nako, ang umapi sa kanila yung mga Duterte. Hanapin nyo. Kay Pulong. Yun kita nyo, yung baha, konting ulan. Baha, grabe. Tuloy. Ante, baka mabaha ka. Ante, baka mabaha ka, makukulong ka pa. Dali. Ante! Tuloy.
Nako, yung mga taga Davao, yan yung mga pumila. Biruin yung mga kababayan, Paskong Pasko, binabaha sila. Tapos sana, no, grasya ang bumaha, kaso hindi eh. Ayan, oh, nahihirapan sila. Abit, meron mo, hindi sa ay layaw ka. Digong, sana naman lang inuna mo ang Davao. Kahit pasabihin mo na hindi mo sinasakupan, pero tanda mo naging presidente ka. Sana inuna mo sila. Eh kaso inuna mo ang iyong bulsa. Kaya yan ang nangyari mga kababayan. Hanggang sa ngayon, sa dami ng kwarta. Ultimo, mga kababayan, 5, hindi nagpatawad sila. Di ba? Ultimo sintabo, mga kababayan, hindi pinatawad. O, ayan, nangyari. Baha. Ha? Baha. Palengke. Kasi malusot din nila. Wala ng pera si Pulong. Maniwala ka dyan. Pulong, wala ka ng pera? Wala ka ng pera? Oh, mamatay na, walang pera. Di ba? Wag ka, nako, meron. Ay, wag na. Bawal. Baka mamaya kapag binindisyonan ko magkatotoo at mamangha kayo. Di ba? Kasi baka mapagbintangan ako. O kapag binindisyonan ko gano'n, itinaas ko yung kamay ko tapos nagsalita ako ng abracadabra. Oo. O, di ba? Baka mamaya magkatotoo, sisihin ako. Nako, kinulam ni Mike Cervera. Sige na, ito na. Nay, kanal ini wala. Ako yung tubig dilot-ilot. Kita nyo mga kababayan? Yung mga taga Davao, kawawa sila riyan. Ulitin ko lang naging presidente. Oh, Honeybee, stop nga, stop. Oh, stop! Ganon, oh. Wag. Wag mong itutuloy kasi kailangan magdusa pa sa kulungan. Oh, stop. Di ba mga kababayan? Oh, yan. Yan ba yung nako, kailangan i-save natin tong baha na to. Kasi yung mga DDS mahihina ulo eh. Di ba? Kaya kailangan ready natin to. Eh bakit kanyo mga kababayan? Hahanapin na naman flood control. Oh, bigas, nasan na ang bugas? Oh, nasan ang bugas? Ganon sila ng ganon eh. Nung bumaba yung presyo ng bigas, mga kababayan, ano nangyari? Biglang nagkawalaan eh. Hanap ng tinapa. Ito na. Tuloy mo. Nako po! Kita nyo yung kalsada, hindi kami natutuwa. Naaawa kami. Kagagawan ni Digong, ayan, kita nyo. Imbis na unahin yung Davao. O, kita nyo, mga kababayan? Sasabihin na naman nila, inuna kasi yung droga. Inuna yung droga. O inuna yung mga drug lord na kaibigan nila. Tandaan nyo, sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong, ang mga hinuhuli, mga drug lord, sa droga. Di ba? Yung mga big time drug lord, mga kababayan ang hinuhuli ni Pangulo. Panahon ngayon, nung panahon ni Digong, tanong mo kung may nahuli yun. Ang ipagmamalaki nun, marami kong pinatay nun. Di ba? Ganun mga kababayan ng mga banat nila eh. Ha? Pinagmamalaki nila yung pinatay ni Digong, mga kababayan. Dahil daw mga drug addict yun. Nung malaman-laman natin, kahit na hindi drug addict, pinatay pa rin nun. Sana man lang, kung papatay ka, di inuna mo na si Pulong. Inuna mo na si Basti. Wag lang yung chicks. Sino? Si Ellen Adarna. Sayang. Hindi pa sila. Kung pinatay mo yun, hindi sila nagkita nung kaibigan ko. Na ni sino? Si si Derek. Hindi si John Lloyd.
Sayang eh, no? Sayang. Wala eh. Ay, grabe. No? Wala na, landslide na. Last slide. Tagal nila sa position, hindi pa din hindi nila maayos yan. Pero ayos na nila yung mga bank account nila. Paldo-paldo na. Wala na, marami ng pera. Oh. Ano pa nga kailangan nilang gawin yan? Ang mga Duterte, tandaan nyo ito sasabihin ko, ang mahal nila, yung sarili nila. Ang mahal nila, yung sarili nila. Mahal kayo mga Pilipino? Nungka. Itagaan nyo sa ulo ni Bato. Hindi mangyayaring mahalin kayo noon. Bakit? Kung mahal ba naman ni Digong talaga ang mga Pilipino, di sana walang pinapatay yun. Kaso napakaraming pinatay Ha? Libo-libo na Pilipino patay nung panahon ni Digunyo. Di ba, mga kababayan? Grabe. Paano makakadaan dyan yung kotse? Paano makakadaan yung truck? Motor, ayan, binubuhat pa, mga kababayan. Yung truck, binubuhat pa. Ay, yung truck. Yung motor, di ba? Sabi ni Aichang, yung mga hindi pa nagla-like dyan, baka naman. Like na kayo. Paano na to, Digong? Eto, sagutin mo na lang, Digong. Dami mo sinasabi. Puro imposible. Alam nyo, lahat na sinasabi ni Digong, puro imposible. Malabong mangyari. Alam nyo, yung pumasok lang sa isip niya, tapos kanyang pinagsasabi. Ganun. Lahat yan, mga kababayan, ay propaganda lang. Dahil akala niya, hindi magbabago ang nararamdaman ng mga Pilipino na mga nalinlang niya. Naglabasan lahat ng ebidensya na talagang masamang tao siya. Tapos, mga kababayan. Ng Pilipinas Ay ikaw. Tama? ang malas ng Pilipinas Ay ikaw. Tama. ang malas ng Pilipinas Ay ikaw at si Sara. Tama ba? Tama ba? Ulit. ang malas ng Pilipinas Ay ikaw, si Sara, si Bato, si Bongo, at buong angkan mo. Talagang malas kayo. Kayo nagpahirap sa mundo, sa Pilipinas na to. Si Rokan Shaki, ang malas ng Pilipinas Ay ikaw. Isa pa. ang malas ng Pilipinas Ay ikaw. Yun. Okay na. Putik na yan, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Severa.